Marcos. Marcos Kapitulo 7, versikulo 14 hanggang 19. Medyo good read po ito. Parang, kung di ako nagkakamali, binasa ko yung summary. Uh, Pinartition natin to. It's going to be talking about what defiles a heart or a man. So, let's read. Let's read. Basa po tayo. So, verse 14, Mark chapter 7, verse 14, Marcos Kapitulo 7, versikulo 14 hanggang 19. 14. Muling tinawag ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, makinig kayong lahat sa akin at unawain ang sasabihin ko. 15. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nagpaparumi sa kanya. So, parang kino-call out pa rin po niya rito yung mga Pharisees. Kasi sabi, dumi ng kamay ng mga alagad mo, tapos hinahayaan mo lang silang kumain. Yan, kinakausap niya yung mga tao, ina-address yung mga tao. Pero, tumatama rin to sa mga Pharisees. Kasi nadidinig nila to eh. Tingnan niyo po sabi niya, makinig kayong lahat sa akin, at unawain ang sasabihin ko. That's verse 14, di ba? 15, hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nagpaparumi sa kanya. So it's not, our Lord Jesus Christ is not only talking about the physical uncleanliness. Because that doesn't matter, because the physical form will perish or will decompose. Will rot, will decompose, maggots will eat it. The only thing that will be left off is the bones. We will go from dust we are created, from dust we will go back. We will be returning. From dust we are created, from dust we are returning back. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nagpaparumi sa kanya, kung hindi ang lumalabas dito. So what we eat, what we drink, doesn't defile us, but what comes out of our mouth. Because what comes in our mouth will go to our stomach, and it will be digested, and it will just become a nutrients. It will become a nutrients, or it will become a waste that we will be disposing sooner. Or if it's a nutrients, it will be joining our body. But what comes out from our mouth, meaning what we say, that defile us. Yun yung nagpaparumi sa atin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao nagpaparumi sa kanya, kundi ang mga lumalabas dito. Guilty ako dito, lalo doon sa mother ko, sa kuya ko, sa ex ko dati, pagka nag-aaway kami. If I can only chop this one off. Sabi nga ni Pastor Ed kahapon, nakaten ako ng 3:30 after ng photoshoot. Nung 90th birthday yung photoshoot namin kahapon. Tapos nakaabot ako ng 3:30. Kasi hindi ako nakasama sa prenup. So malilate kasi yung talagang yung photographer, si Jay. Malilate si Jay sa prenup. Kaya di na ako nadaanan. Anyways, nakatin ako ng Sunday service yesterday. Tapos may isa doon yung hindi ko mawala sa isip ko, yung example ni Pastor Edo sa kutsilyo, which is yung kutsilyo is pagka halimbawa yung father, ipapasa sa anak, babalik rin pa yun, hawakan yung talim, bibigay yung safest, yung handle. Same sa asawa. Para hindi mahiwa yung asawa, hindi mahiwa yung anak. So, kumbaga yung word, matalas din. Actually, mas matalas pa yung salita kumpara sa kutsilyo. Dahil yung sugat na magagawa ng kutsilyo, maghihilo, magiging peklat na lang. Yung pain, possible, mawala na yun. Hindi pala possible, mawawala din yung pain pag gumaling na. Yung mark nandun pa rin, pero yung pain nandun. Pero yung salita, tumihiwa ng puso at isip. Napakayabang ko, napaka-egoistic ko dati. Prideful. Ako lang tama dati. Yung salita ko, kumihiwa na pala ng damdamin. Yan. Mga bagay na hindi ko na kaya ibalik, kundi kaya ko na, mapagsisisihan ko na lang, pero hindi ko na may babalik. Kasi humingi na ako ng tawa doon sa ex-wife. Wala. Pero si Lord na bahala. Kung mapapatawad pa ako nun, hindi na. Anyways, just in case God given me another chance to have a partner, this time, definitely,
Pero ano mahirap eh. Pero yun nga, kung sakaling may papadala si Lord na tao, papakasalan ko na yan. Hindi, sisiguraduhin ko na yan na through Him, through God's help, strength, and guidance. Ano na yan? Marriage na yung kasunod na. Tapos wala na yung desire na gusto ko lang may kasama dahil maganda yung kasama ko. Gusto ko lang makita araw-araw to kasi ang ganda niya, yung mga ganun. Naubos na yan. Naubos. For 17 years siguro nung kalivin ko yung ex ko na naubos na yung ganung desire. Mostly, ang gusto ko na ngayon, ang hinahanap ko na hindi ko pa makita or di pa binibigay sa akin ni Lord. O baka wala na ibibigay sa akin si Lord. Siguro, na-consume mo na yung time mo, JB, na may ka-partner ka. Time's up na. Ako na lang yung saservan mo. Pwedeng mangyari yun. Or pwede namang palambutin ng Panginoon yung puso ng ex ko, tapos kilalanin ng ex ko yung Panginoon. Kasi ang number one na hinahanap ko ngayon sa partner, kaya siguro nahihirapan din ako, mas mahal ang Diyos kesa sa akin. Tapos yung Diyos niya, pares ng Diyos ko. So ang Diyos ko, simple lang. Si Jesus Christ lang. God the Father sent God the Son, and God the Son went back to the right hand of the throne of God the Father, of the Most High, and God the Spirit has been left out here on earth to dwell inside a believer's heart, mind, and body. So the Holy Spirit is living. Ang hinahanap ko na partner, ewan ko kung hindi ko kasi alam plano ni Lord. Ngayon nga, dumadaan ako sa butas ng karayom. Pero masaya pa rin ako kahit na mahirap yung sitwasyon na pinagdadaanan ko. So, ngayon, hindi ko alam kung ano yung plano ni Lord. Pero lalakaran na lang natin. Kasi baka possible may lesson dito, hindi ko pa lang makita eh. Pili ko tinuturuan ako ni Lord ng lesson to eh. Hindi ko pa makita, hindi ko pa maintindihan gaano kung ano yung lesson eh. Kaya nandito pa ako sa sitwasyon na to. Pero yun nga, yung sa partner, kung ba tayo mabot sa partner kasi yung salita ko eh, nakasakit ng damdamin. Ngayon, yung, siguro kung pagkakalooban ako ni Lord, kung may nakaprepare sa akin yung partner na makakatuwang ko sa paglakad hanggang sa huling hininga is yung yung hindi ko na masasaktan. Kasi alam ko na, ayaw niya ng masakit na salita. Ngayon lang nag-sync yun sa akin nung nakilala ko siya. So, tapos, ang hinahanap ko ngayon is yung una si God, una si Lord, una si Jesus Christ, kesa doon sa mga kapartner. Pangalawa lang yung mga kapartner. So, yun yung hinahanap ko. So, kung ba't ko naman nasabi to, natutunan ko na yung lesson ko doon sa past, hindi ko na, there's a higher chance na 99.9% na hindi ko na mauulit yung masasakit na salita sasabihin sa kasama mo sa bahay. Tapos na ako sa era na yun. I've learned my lesson. Anyways, 8 minutes na, no? Nasaan tayo nahinto? Sa first 50 pa lang tayo nahinto. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nagpaparumi sa kanya, kundi ang mga lumalabas dito. So, alam niyo na kung bakit ako nakadikit kay Lord. Kasi nung past life ko, naku po, Diyos ko po, Lord. Kumbaga, blasphemy yata yung nasabi ko. Kumbaga, napakalayo sa Panginoon. Sobrang layo ko dati. Sobrang napakalayo, as in, napakalayo talaga. Hindi ko kung gaano kalayo. Hindi ko masabi. Anyways, tuloy ko na yung pagbabasa kasi magna 9 minutes na. Verse 16, makinig ang sino mang may pandinig. Those who have ears to hear, let them hear. Those who have ears but not to listen, let them not listen. Those who wants to hear what I'm going to say or what I'm about to say, let them hear. I'm not forcing anyone to listen to me. Even God's love is not forcing it to us. God loves us so much, but He's not going to force us to love Him. Kasi manipulation yun. Control yun. Yun yung ginagawa ni Satan. Sa pamamagitan ng deception. Pero si Lord, anong papala ako pagka dinisib ko kayo? Mali yung heart niyo. Kukunin ko kayo, may maling heart. Ano ibig sabihin ng maling heart? Ibig sabihin, wala namang kayo tiwala sa akin. Anong sense na sa akin kayo pero wala kayo tiwala sa akin? Magre-rebel lang kayo sa akin. Parang ginawa ni Satan before, ni Lucifer before,
Di niya alam na may hell, o nag-reveal siya sa akin. Sa inyo, ngayon alam niyo na kung ano experience ng hell, lahat ng lalapit sa akin, babalik sa akin, alam na ayaw nilang mapalayo sa akin. Kasi alam na nila yung difference ng hell sa heaven. And those who are coming unto me, all of them that weary or labor and are heavy laden, and I will give them rest. Rest, yung rest para sa akin po is not going to hell after our life here on earth. Para sa akin yun yung rest. Yung come unto me, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and everything shall be added unto you. Iba rin meaning sa akin nun. Ang meaning sa akin nun, seek ye first, get to know me. So you would know what I want you to do and how could I use you. And everything that you need for your walk, so I could use you, I will give you. Not the things that we wanted. The things that we wanted, if not some, most of the time, if not all of the time, most of the times, if not all of the times, came from Satan. Because that's a distraction. That desire is a distraction from looking at God, from seeking God's wisdom, from seeking God's righteousness, and seeking His kingdom. So, layo, no? Matthew chapter 6 verse 33 pala yung sinabi ko. Seek ye first the kingdom of God, and everything shall be, and His righteousness, and everything shall be added unto you. So, makinig ang sino mang may pandinig. 17. Pagkatapos pumasok si Jesus at ang kanyang mga alagad sa isang bahay upang makaiwas sa mga tao, tinanong siya ng mga alagad niya kung ano ang ibig sabihin ng talinghagang iyon. 18. Sinabi ni Jesus sa kanila, sa mga disciples, sa mga alagad, hindi rin ba kayo nakakaintindi? Hindi ba ninyo alam na hindi ang pumapasok sa bibig ng tao nagpaparumi sa kanya? So, ini-explain, dinadigest, or pinapartition ni Lord yung information. So, hindi rin ba kayo nakakaintindi? Hindi ba ninyo alam na hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nagpaparumi sa kanya? Sapagkat anuman ang kakainin niya ay hindi naman sa puso napupunta. Dito sa belly. Hindi sa puso napupunta, kundi sa kanyang tiyan. At idudumi rin yan. Yun yung pinaliwanag ko kanina. The food that we are eating, some of them will be nutrients to our body, but some of them will be becoming a waste, and we will just throw it out from our body. So, basahin ko lang po muli. Verse 19, last verse naman na to. Sapagkat anuman ang kainin niya, sapagkat anuman ang kainin niya ay hindi naman sa puso mapupunta o pumupunta, kundi sa kanyang tiyan, at idudumi niya rin iyon. Sa sinabi niyang ito, ipinahayag niya, sa sinabing ito ni Kristo, ni Jesus Christ, sa sinabi niyang ito, pinahayag ni Jesus Christ, na ang lahat ng pagkain ay maaaring kainin. So, wala na yung shells, wala na yung pork. Kasi hindi nga yun yung nagde-defile. But what comes out of our mouth, that one defiles us. Alright, so, hindi ko pala na-highlight yung 19. O, na-highlight ko. O, hindi nga. Ayan, highlight ko muna. Para alam ko bukas, sa 20 ako mag-start. So, yan yung Bible reading natin today. Medyo importante po ito, Yung pumapasok sa bibig natin, kung waste yun, lalabas din yun. Pero, hindi yun nagpaparungis, nagpapadumi sa atin, or nagde-defile sa atin. But what comes out of our mouth, that is the one that defiling us. So, be careful of what we are saying, because it could be a double-edged sword as well. It could pierce someone, or it could care for someone. Alright? I think that's it. So, I'll be seeing you tomorrow. God bless you. Keep safe. Bye for now.